Magandang araw po muli sa lahat ng ating mga viewers at mga subscribers. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka pwede po makisuyo, pasubscribe naman po ng ating munting channel. Ngayon pag-usapan po natin ang mga common problem ng washing machine, ang belt, timer at ang capacitor. Paano po natin malalaman kung sira na ang belt, ang timer at ang capacitor nang walang tester o hindi binubuksan ng washing machine at walang technician? So pakita ko po sa inyo ang normal na washing machine. So ganito po ang ating normal na washing machine. So, paikutin po natin yan. Ayan. Susubukan po nating pigilin ang pag-ikot ng pulsator. So, sa normal na washing machine po, pag pinigil mo po ang pag-ikot ng pulsator, hindi nyo po mapipigil ang pag-ikot yan. Yan, papakita ko po sa inyo. So yun, nakita nyo po hindi nyo basta mapipigil ang pag-ikot ng pulsator kung maganda ang ating belt, maganda ang ating capacitor at ang ating motor. So ito po ang isang model, yung kanina ibang model yon, ito po ang isang model. Subukan nating pigilin ulit ang pulsator nito kung kaya natin pigilin. So ayan po, kung makikita nyo, hindi siya kayang pigilin. Basta maganda po ang kondisyon ng belt, capacitor at ng motor, hindi nyo po kayang pigilin yan. Okay, ganyan po pag normal ang kondisyon ng ating mga pyesa ng ating washing machine. Hindi mo siya kayang pigilin. Ngayon ipapakita ko po sa inyo kung ang problema ng washing machine ay belt o capacitor. Simple lang po ang ating gagawin dito. Ito po. So, ayan po, papaganahin po natin ang ating washing machine. Pag umikot na po yung ating pulsator, susubukan po nating pigilin ulit ito. Ayan po, napigil po natin. Pag napigil po natin yan, at ang makina ay hindi gumana, ang ibig pong sabihin yan, may problema ang ating capacitor. Malamang depektibo na ang capacitor kaya hindi sapat ang kuryenteng ibinibigay nito para magpa-start ng makina. So yan po. Lalo na pag nilagyan na natin ng load ang ating washing machine. Ganito naman po ang problema pag belt ang kailangan palitan. Pag napigil po natin yung pulsator na yan at gumagana pa rin ang ating makina, isa lang po ang ibig sabihin yan. Malamang yung ating belt ay may defective na o kaya ang ating belt ay medyo manipis na, ibig sabihin gas-gas na yon, kaya kailangan natin palitan yon. So ganun lang po kasimple ang ating pag-diagnose ng ating problema ng belt at ng capacitor. Yun pong mga ganitong problema ay mapapansin nyo na pag kayo naglalaba. Minsan pag walang tubig gumagana siya, at pag nilagyan mo ng tubig gumagana pa rin, pero pag nilagyan mo na siya ng mga damit o ng load ay humihina ang kanyang ikot o kaya tumitigil sa kanyang pag-ikot. Kaya next time pong ma-experience nyo yung ganyang problema, so obserbahan nyo lang po pag bumagal o kaya tumigil ang pulsator habang kayo naglalaba, obserbahan nyo lang po kung gumagana o hindi ang makina. Pag tumigil po ang makina, ibig sabihin may problema ang capacitor. Kung gumagana pa rin ang makina, ibig sabihin kailangan palitan natin ang belt. Okay, sa timer naman po tayo. Ipapakita ko po sa inyo. Pansinin niyo po yung ikot ng ating pulsator. So, ang ikot po ng pulsator natin, dapat nagre-reverse siya after a while. Ngayon, pag hindi po siya nagre-reverse at dire-diretso lang po siya sa isang direksyon ng ikot niya, ibig sabihin po niyan, may problema na ang ating switch o ang ating timer. Salamat pong muli sa lahat ng aking mga subscribers at sa mga nanonood ng aking mga video. Sana po ay sa hindi pa nakasubscribe, sana po ay mag-subscribe po kayo at mag-like sa aking video. Salamat po.